Matthew chapter 14. Ito po hindi rin bago sa ating tenga. Lagi po natin, kumisa na, napakinggan na po natin ito. Matthew chapter 14 verse 22 to 33. Ito po yung naglakad si Jesus Christ tubig. Pero nais ko rin pong buksan ninyo ang inyong Bible in Mark chapter 6. Hawakan niyo po yung Matthew chapter 14. Buksan niyo rin po yung Mark chapter 6. Kasi makikita po natin dito yung pinagkaiba, wala naman po pinagkaiba, kundi yung mas detalye o mas detalyadong pagkasabi ni Peter kay Mark po. Basahin natin yung Matthew chapter 14 verse 22. Sabi po ng salita ng Diyos. Diyan na po ba? Matthew chapter 14 verse 22. Matthew chapter 14 verse 22. Salitan po nating basahin hanggang verse 33. Sa verse 33 po sabay-sabay nating basahin. Verse 22. And straightway Jesus constrained his disciple to get into the ship and to go before him and to the other side while he sent the multitude away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to follow Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Verse 33, sabay-sabay po nating basahin. Then when the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God. Tayo po muna ay manalangin, Ama naming Diyos na nakita sa lahat. Kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa buong araw na pamumunan niyo po sa amin. Pagbibigay po ng sapat na kalakasan, pamumunan po sa lahat ng bagay na aming ginawa. Papasalamat kami dahil kami ninyo dinala ng maayos at ligtas sa inyong tahanan. Kundi po patuloy namin dinadalangin ng inyong mga anak na pupunta pa lamang po ay ingatan niyo po sila ng maayos at ligtas ng marating po sila ng safe po dito po sa inyong tahanan. Kundi po patuloy namin pinapanalangin ang inyong pag-aaral ngayon, maging pagpapala po ito sa bawat isa at maging karagdagang kalakasan po sa aming mga Kristiyano. Kundi patuloy namin dinadalangin ang aming mga pastor na patuloy niyo po siyang pangunahan sa lugar ng Antipolo. Ingatan niyo po sila doon at patuloy niyo bigyan ng comfort ang pamilya Valencia at yung din po yung pamilya po ng Diadem. Kaya patuloy na pinupuri namin naman ito pa kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede rin po tayo magsiupo, pero gusto kong buksan niyo po ulit ang inyong Bible in Mark chapter 6 verse 45 to 42. Sabi po doon, same lang din naman po nung sinasabi, and straightway he came and straightway he constrained his disciple to get into the ship and to go to the other side before unto Bethsaida while he sent away the people. In Matthew po, sinabi lang po ng talata sa may verse 22, sinabihan niya lang po yung kanyang mga disciple na pumunta doon sa kabilang side ng isla. Pero dito po sa may verse 45 po ng Mark ng chapter 6, binanggit po kung saan sila papunta sa Bethsaida po. When he sent away the people, and when he had sent them away, he departed into the mountain to pray. And when even was come, ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling, rowing, for the wind was contrary unto them. In the fourth watch of the night, he came unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Makikita po natin sa verse 48 po ng Mark chapter 6. May pagkakaiba po, may mga kulang na parte, kung masasabi natin parang hindi masyadong ganun kadetalya. Pero sa Mark po, dinetalya ni Mark, o kunento ni Peter kay Mark, na yung ano yung detalyeng kwento. Sinabi doon sa may verse 48, and he saw them toiling and rowing. Sa may Matthew po, wala po tayong mababasa na nakita ni Jesus Christ na itong mga disciple niya ay nakikipaglaban. Ay, hindi naman totally nakikipaglaban. Kumbaga,
kinakalaban yung hangin kasi nga po yung hangin, kung sila papunta ng kanan, yung hangin naman po patungo ng kaliwa. Kaya nagbabanggaan po sila. At ang mahirap po doon, dahil nga po hangin yung kalaban mo at ikaw ay nagbabalsa, ikaw ay nasa bangka ka, nagbabalsa ka, hindi ka madali agad makakapunta doon sa kabilang side. Sabi po sa may verse, came unto verse 49, but when he saw him walking upon the sea, he supposed it, and been a spirit, and cried out. Pareho lang po ito na sinabi sa may Matthew, sabi po sa may verse 50, be of good cheer, it is I, be not afraid. And went up into them, ship the wind ceased, they were sore amazed, for themselves beyond measure, and wondered. Verse 52 po, ito po yung medyo mahalaga din na verse, for they consider not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Title po ng ating pag-aaral, nandun po sa verse 15 ng Mark, be of good cheer, it is I, be not afraid. Amen. Be of good cheer, it is I, be not afraid. Alam niyo po, sa buhay natin bilang mga tao, buhay natin mga Kristiyano, alam naman po natin na natural sa buhay natin yung problema. Minsan may mga problema na alam mo, minsan kunyari sa due date, alam mo may babayaran ako ganitong araw eh. Minsan naghahanda ka na para hindi ka na problema. Pero minsan po may problema na biglaan lang. As in, biglang-bigla na siyang darating na magugulat ka. Nananahimik ka lang sa bahay, natutulog ka, pagising mo, may mabigat na problema. Pero makikita po natin dito, wala nang kung ganitong nangyari dito sa may mga disciple. Pero natural po sa ating mga tao. At ito po mga disciple na to, may kinaharap po silang problema. Nandun po sila sa gitna ng dagat. Habang nasa gitna po sila ng dagat, hindi po maganda yung panahon, malakas yung hangin, mataas yung alon. At bilang, ang gamit lang naman nila, hindi naman sila nakagamit ng ang tawag doon yung malaking bangka. Pan-Titanic na hindi barko. Bangka, barko, yung barko malaki. Yung barko, hindi naman sila nakagamit ng barko na kayang labanan yung alog ng alon, pero ang gamit lang po nila nun ay bangka. At yung bangka na yun, pwedeng sa sobrang lakas ng alon, pwede agad silang tumaob. Ganun yung kanilang kinakaharap na problema. Sa ating mga Kristiyano po, may mga problema po tayo na kinakaharap. Pwedeng financially problem, may problema tayo sa pera, may mga pangailangan tayo, may mga kailangan tayong bayaran, may kailangan tayong bilhin, may mga kailangan tayong, lalo nga po, diba, sa kuryente ngayon, napakataas ng bill ng kuryente, yung hindi naman natin dapat bayaran, sa atin pinapabayad o tayo yung nagbabayad ng mga ganung bagay. Katulad nung sa 4Ps, hindi naman natin programa yun, dapat programa po yun ng government. Dapat ang government ang sumasagot ng totally, hindi tayo. Pero wala tayong magagawa. Ayan ang ng Merari ko eh. Pero yung mga ganung bagay, maggugulat tayo, mamumblema tayo, sanay tayo ang bayad ng kuryente natin, 1,300. Magugulat ka na lang, magiging 3,000 na. Kasi minsan nakasanayan natin na 1,300 lang, tapos may budget ka na, nag-budget mo yun kasi alam mo eh. Pero pag ganun na yung problema, minsan natataranta tayo, teka, ang gagawin ko? Ganito yun eh. Alam ko yung ganito yung, sanay ako ng ganito yung binabayaran ko lang, hindi ako masyadong nangangamba kasi alam ko na kayang bayaran lahat. Pero kung minsan po, ganun po yung nangyayari sa atin. Minsan naman, may mga problema tayo sa pamilya, nagkakaroon ng problema po yung ating pamilya, nag-aawi-awi yung ating pamilya, nagkakagulo sila. Pero sabi po ng ating title, be of good cheer, it is I, be not afraid. Yung salita pong it is I, na-devotion ko na po kasi doon nakaraan. Dati po, nakaraan taon, first year college, first year pa po ako sa Bible school na. First year pa ako sa Bible school. Hindi, second year, sorry. Second year, nalala ko second year, ayun po yung kinarika ko ni Pastor sa ginamit kong salita. Be of good cheer, it is I, be not afraid. Yung salitang it is I daw po, sabi po ng isang komentary na nabasa ko doon sa may isang Bible na yung Thompson po ata yung makapal ko, nakita ko po kasi yun doon. Na ibig sabihin daw po ng it is I, pangalan din daw po yun ng Panginoon na yung salitang I am. At pagpapakita yun, pagpapaalala sa mga disciple, tanda mo yung sino nung tumulong sa mga Israelite na makaalis sa Egyptian, it is I. Tanda mo sino yung nag-hati ng Red Sea, it is I. Pagpapaalala po ito sa mga disciple na kahit sila meron pinagdadaan ng problema, sila ay nahihirapan. Mahirap po yung kalagayan nila. Wala pong taong masasabihin na madadalian sila pag sila ay punong-puno po ng problema sa kanilang buhay. Ito mga
itong mga disciple na to, hindi naman ganun, masabi natin na parang sobrang bigat ng kanilang problema kasi mga kasama naman nila mangingisda eh. Pero sila ay naipaglaban pa rin doon sa may hangin. The winds was contrary. Kumbaga nakipaglabanan sila. Pero po doon, sa part na yun, pinaalala sa kanila ng Panginoon, it is I, be not afraid. Sa ating mga Kristiyano po, may mga problema tayo, problema sa pinansyal, sa pamilya, nadi-discourage tayo, nadi-disappoint tayo sa mga bagay-bagay na iniisip natin, akala natin, ganun yung mangyayari. Pero kung minsan, madi-disappoint tayo kasi bakit? Hindi ganun yung nangyari. Kasi nga, kung minsan po, tayo pong mga tao, o tayo mga Kristiyano, hindi talaga totally nakasenter yung ating tingin doon sa Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng disappointment. Pero lagi po paalala sa atin, o pinapaalala po sa atin dito sa may talata, ng verse 27 sa Matthew chapter 14 po. Yung title din po natin yun, Be of good cheer, it is I, be not afraid. At kung titignan po natin, bawat isa ngayon, kung titignan mo ang bawat isa, meron yan, lahat meron yung problema. Yung iba dyan, nakangiti lang. Kunyari, seryoso ang tingin. Pero pag tinanong, may problema yan. Makikita mo, alam po natin na lahat tayo dito ay meron problema. May problema sa tahanan, sa pag-aaral. Ay nga, katulad nung kay Sister Ellie. Kay Ellie. Mahirap yun. Yung ikaw mag-review ka, mag-take ka ng board exam, pero ina-absenan mo yung isang subject o yung araw ng linggo para, syempre para makatin, pero alam mo naman na ang Diyos ang bahala sa'yo. Magandang patotoo yung bilang isang Kristiyano at yung kanyang pananampalataya na ang Diyos yung bahala sa kanya. May problema sa pag-aaral, may problema sa puso, kaya kung minsan po tayo nahihirapan, pero tandaan natin, huwag tayong matakot, ang Diyos po yung palagi nating kasama. Akala natin, kung minsan po maayos yung ating buhay, maayos naman yung ating buhay. Pero kung titingnan natin parang kung minsan ikaw naman ay sumusunod sa Panginoon, patuloy ka sumusunod sa Kanya, ginagawa mo yung inuutos niya, sabi ng Panginoon, mag-soloin ka, nagsusoloin ka, magbisita ka, nagbibisita ka. Pero parang ang tingin mo sa buhay mo na parang, ba't parang hindi ako binibless ng Panginoon? Parang ako ay, nandun ako sa problema, punong-puno pa rin ako ng problema. Doon po kung minsan tayo sinusubok ng Panginoon. Sa pagsunod natin, doon tayo nagkakaroon ng pagsubok. Yung mga disciple, inutusan niya po ito eh. Tingnan niyo po sa verse 22. And straightway Jesus constrained his disciple to get into the ship and to go before him unto the other side of Bethsaida po while he sent the multitude away. Ito pong pangyayari ito po kasi yung itong side po na to, yung pangyayari po na to, ay kung titingnan natin yung naunang kwento, si Jesus Christ po ay nagpakain ng 5,000 men. Bukod pa po yung mga bata at saka yung mga kababaihan. Dito po yung nangyari. At itong, di ba, ito alam po natin na nagtataka nga po yung mga disciples, sino yung ano bibili natin pagkain? May ganito lang naman tayong pera. Saan tayo bibili? Pupunta ba tayo sa ganitong lugar para bumili ng mga tinapay? Hindi. Di ba, ang sabi lang ng Panginoon, bigyan mo sila ng makakain. Makikita po natin yun sa book of Mark. Ganun po yung pagkasabi ng Panginoon. Sila, nung panahon na to, marami silang pinakain, pero ang Diyos po, inutusan sila, punta kayo sa kabilang side, sa Bethsaida. Marami po pong tao ang nandun kay Jesus Christ. Nung side po na yon, nung part na yon, pinapunta niya yung mga disciple niya sa Bethsaida, at siya ay naiwanan mag-isa. Si Jesus Christ, hindi pa po siya pupunta sa mountain. Doon niya pa lang po pinauwi yung mga multitude. Ayun po yung sinabi dun sa verse 22. While he sent the multitude away. Makikita natin, yung Panginoon pa, yung nagtrabaho para sa mga magpauwi doon sa mga multitude. Pero pwede naman sana yung mga disciple niya na lang yung magpauwi. Pero makikita po natin sa may Mark chapter 6 po, verse 52. Sabi po doon, pwedeng ito po yung dahilan, but ang Panginoong Jesucristo pa rin po yung gumawa ng paraan o ng dahilan, ng paraan para pauwi po yung mga multitude. Ay po doon, for they consider not the miracle of the loaves, for their heart was hardened. Matigas yung kanilang puso, hindi nila kinonsider, hindi nila kinalala yung miracle ng Panginoon doon sa part na pinakain niya yung 5,000 men. Pwedeng siguro pinapakain nila yon. Pero kasi kung titingnan natin, ito yung sinasabi na yung natakot sila, akala nila multo si Jesus Christ. Hindi sila nagtiwala na si Jesus Christ yung pagsabi niya, be of good cheer, it is I, be not afraid.
Pwedeng ayun yung tinutukoy ng verse 52. Pwedeng tinutukoy din po nun ay yung dahilan kaya si Jesus Christ yung nagpaalis ng mga multitude dahil matigas yung kanilang mga puso. Matigas yung puso po ng mga disciple. Kasi kung may isang komentary po, doon sa may preacher na komentary po na nandun po sa Tekarata, nabasa ko po doon, sabi niya, na pwedeng ayun yung dahilan kung bakit pina-move ni Jesus Christ o pinaalis niya yung mga disciple niya. Pwede naman yung mga disciple na yung magpaalis eh. Pwede, pero kasi, baka kung dahil sa tigas ng puso ng mga disciple niya, o disciple ni Jesus Christ, pwedeng kung ano yung sabihin niya, hindi na sumunod yung mga tao sa kanya. Pero alam naman natin, yung mga sumusunod iba kay Jesus Christ, ang habol lang ay yung pagkain. Pero itong mga disciple na to, pinutusan sila, and straightway Jesus constrained his disciple to get into the ship and go before him unto the other side while he sent the multitude away. Sumunod naman po yung mga disciple. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, sumunod sila, pag-uwala yun. Sumunod yung mga disciple, and when he had sent the multitude away, he went up into the mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. Si Jesus Christ po, mag-isa siya sa mountain, nagpipray siya, but the ship was now in the midst of the sea, tossed with the waves, for the wind was contrary. Makikita po natin, yung mga disciples, sumunod naman sila kay Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, punta kayo sa Bethsaida, pumunta kayo doon. Di ko alam kung anong gagawin nila, kung susunod na miracle. Pero kasi po, pagkakatanda ko po, na sunod na miracle na nangyari dito, yung pinuntahan nila, yung sinuniban ng Legion, ay po yung pagkasunod na pangyayari. Nung pagtapos na itong Jesus walking on the sea. Jesus walk on the sea po pala. Yung part po na to, sumunod sila sa Panginoon, sinunod nila si Jesus Christ, pumunta sila sa Bethsaida, pero hindi pa sila nakapunta. Andun sila sa gitna ng daanan, ay sa gitna ng dagat, in the midst of the sea. Sa gitna po sa gitna ng dagat, for the wind, andun po yung matataas na alon, at andun po yung malalakas na hangin, tapos kinukontra din po sila. Sumunod sila sa Panginoon at andun sila sa kalagitnaan ng pagsubok. Hindi problema, pagsubok. Pwedeng sabihin problema, hindi ko alam kung gagamitin natin yung salitang problema kasi dahil matigas ba yung puso nila, ayun yung judgment sa kanila. Dahil totally hindi nila kinilala din yung yung pagpapakain ng Panginoon o ayun yung problema sa pagsunod, may pagsubok sa pagsunod nila. Kasi po tayo mga Kristiyano, minsan sumusunod naman tayo sa Diyos. Sumusunod ka sa lahat ng bagay, inuutos ng Diyos. Ginagawa mo yung mga gusto niyong gawin, umaating ka ng mga services, lagi kang active sa mga services, may mga ministry ka, ginagampanan mo lahat ng ministry mo. Pero lagi mo tandaan, kahit ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi ka exempted doon sa pagsubok o sa problema na pwede mong kaharapin. Ang problema, pinangarap po sa atin ng ating pastor, ang problema, pwedeng kagagawan mo yan. At ang pagsubok, bigay sa'yo ng Diyos yan. Yung problema, ikaw ang dahilan, pwedeng daan sa kasalanan mo, kaya kami problema ngayon. Dahil sa kakulangan mo, meron ang problema ngayon. Pero dahil ito ay meron silang pagsubok, kahit sila ay sumunod sa Panginoon, paalala din sa atin na kahit ikaw, Kristiyano ka, active ka sa lahat ng gawain, may problema kang kakaharapin. Pero sabi po ng ating title, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Magiging mabilis na po tayo. Meron po tayong 3 points lang. Una, be of good cheer, it is I, be not afraid. Bakit po? The Savior sees your struggle. The Savior sees your struggle. Sabi po sa Mark chapter 6, verse 48. Sabi po dito sa Mark chapter 6, kung magtataka po ay bakit po ako lumilipat pa ng Mark, kung binasa ko naman yun sa may Matthew. Kasi po dito sa Mark, mas detailed po talaga yung pagkabanggit ni Mark nung salita. At meron po sa may Matthew naman ay hindi nabanggit dito sa book of Mark po. Sabi po sa may verse 48, and he saw them toiling and rowing, for the wind was contrary unto them. Nakita niyo yung kanyang mga disciple na ipaglabanan doon sa may hangin, na ipagsagwan sa hangin. Mahirap po yun ha. Alam niyo po ba yung sa may palarong pambansa na yung nagsasagwan po ng gumagano-gano sila, tapos marami sila. Pag isa lang po doon, yung isang nalig sa pagsagwan, mawawala po yung speed nung isang, ang tawag nun, bangka, boat? Banana boat? Hindi ko alam. Yung isang ano na yun, yung sasakyan na yun. Pag yung isa lang doon nawala, yung isa lang doon nawala, sa amin kasi, yung isa lang doon nawala, o naligaw, kung kunyari, puro sila pa kanan, tapos yung isa nasa kaliwa, mahirapan po yun. Itong mga disciple na to,
nakita sila ni Jesus Christ in the midst of the sea. Ibig sabihin nun, sila ay nakikipaglabanan talaga dun sa hangin. Talagang sinusubukan nilang puntahan yung Bethsaida yung niluto si Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, punta kayo sa Bethsaida. Ang ginawa ng mga disciple, pumunta sila, nahirapan sila kasi nga bakit? Sabi sa may verse, wala na naman yung Mark chapter 4:5, sila ay nakipaglabanan dun sa may mga sa hangin. At pagpapakita yun na itong mga disciple na to, porsigido naman sila na sundin yung utos ng Panginoon. Kasi kung titingnan niyo po kung sila wala silang pake sa inutos ni Jesus Christ, tapos nakita nila ganun na yung nararanasan nila. Kasi in the midst of sleep, gabi na yung nangyari. Kalagitnaan ng gabi. Kung sila wala silang pake, hindi na susundin si Jesus Christ, ang pwede pong gawin nila, bitawan yung sagwan, paagos na lang sila doon sa mga hangin. Bahala na lang. Pwede naman kinabukasan doon, di ba? Pero hindi. Sila ay nakipaglabanan. Tunay na sila ay sumusunod sa Panginoon. At sa pagsunod po natin sa Panginoon, may mga struggle po tayong pagdadaanan. Sabi ko nga po kanina, may pwedeng ikaw ay lumalaban may struggle ka sa pamilya, nahihirapan ka, mawin yung pamilya mo. Kasi bakit? Baka ikaw ang dahilan kung bakit dahilan kaya hindi mo mawin yung pamilya mo. Pwedeng may struggle ka sa pangangailangan mo sa pinansyal. Pero tandaan po natin, nakikita po yun ng Panginoon. Katulad po nung nakita niya yung mga disciple niya. Sa verse 48, and he saw them toiling and rowing. Sa ating mga Kristiyano, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Dahil ang Panginoon, hindi ka niya hinahayaan lang. Pag ikaw may mga problema ka, may mga pagsubok ka, nakatingin sa iyo ang Panginoon. At alam niya kung paano kanya tutulungan. Alam niyo yung tanging yung kailangan lang at kailangan natin gawin. Makikita natin sa may verse, mamaya sa may pagtandulo, sa may Book of Matthew, yung katulad ng ginawa ni Peter. He cried out, sabi niya, Lord, save me. At tinulungan siya ni Jesus Christ. May mga struggle po tayo sa ating buhay, pero tandaan po natin, hindi po dapat tayo magpapadala sa ating struggle, sa ating mga problema. May mga Kristiyano po kasi kung minsan, narinig naman nila, nakapakinig sila ng preaching, mainit ng umpisa mainit talaga ng umpisa kilala natin. Alam natin na mainit sa umpisa kilala natin doon. Alam natin na mainit sa umpisa. Alam mo, pwedeng sobrang init nito, mamapaso ito bandang huli. Alam mo, mamapaso sa bandang huli kasi bakit? Mainit-init Alam mo, pwedeng sa konting problema lang yan, konting topic lang yan ng kaaway, bibigay yan May mga ganun po kasi mga Kristiyano. At akala nila na nakita naman nilang nagpupursige sila, naglilingkod sa Panginoon, nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. Pero dahil nga sila ay nakaranas ng paghihirap, akala nila na parang hindi sila pinansin ng Panginoon. Para bang nagkaroon parang utang na loob ang Panginoon sa kanila na, Lord, tanda mo, pinaglingkuran kita, tapos hinayaan mo kung magkaganto ng problema. Hindi po dapat ganun yung isang attitude ng isang Kristiyano. Pag ikaw may problema, alam ng Diyos yan. Kitang-kita ng Diyos yung mga paghihirap mo, pagsubok mo. At kung tunay naman niyang ikaw naglilingkod sa Panginoon at handa kang sumunod sa Panginoon, ibibless ka ng Panginoon nang ayon sa kanyang kalooban. Ganun po ang ating Diyos. Habang sila po ay lumalaban sa hangin at alon, nakikita sila ng Panginoon. Maaring iniisip nila na pwede namang nilang bitawan yung sabi ko kanina yung lambat yung sagwan, di pa sila mangingisda. Nagkano pa sila, pumunta na sila sa China. Yung sagwan, yung sagwan. Well, yung sagwan, pwede na lang bitawan yung sagwan Paala na, pwede na lang bukas na yan. Minsan po, ganun tayong mga Kristiyano. Sa mga problema, parang ginagawa natin sa problema, hinahayaan lang natin. Kasi, alam mo na, ang Diyos yung balang tumulong sa iyo, handa ka naman tulungan ng Panginoon At ang nakakalungkot lang, kung minsan may mga Kristiyano na hinayaan na nga yung problema, alam naman nila may pero silang problema, ang ginawa pa rin, lumayo pa sila mas lalo sa Panginoon at doon po lalo sila nagkaroon ng problema. Pwede itong mga disciple na to, kung sila ay binitawan nila yung kanilang mga sagwan at hindi na nakipaglaban sa hangin, sa mga alon, pwede silang tangayin ng malakas na agos na hangin. At pwedeng dahilan din po yun para tumawag yung kanilang bansa, yung kanilang bangka. Kasi kung iisipin nyo lang po yung pwedeng mangyari. Kasi sobrang lakas ng hangin At sila na yung paglabanan. Kung malakas yung hangin, pwedeng dahilan din yun para tumumba yung kanilang sinasakayan.
bangka. Ito mo. Pag tayo po mga Kristiyano, may pagkakataon po na nararamdaman natin, kung minsan napapansin nararamdaman natin. Wow. Thank you. Great. Nararamdaman ko kasi pastor. Yan. Ano yan? I will be. May mga pagkakataon po na mararamdaman natin na kung minsan parang ang tahimik ng Diyos pagdating sa ating problema. Yung tipong pray ka ng pray, Lord, ganito po, nagsusumo ka na sa Panginoon, pero parang napapansin mo na kung minsan tinitignan natin na parang hindi ka pinapansin ng Panginoon. Parang hinahayaan ka lang niya. Pero hindi naman po ganun ang ating Panginoon. Kasi kung makikita natin dito, mamaya, mababasa po natin, dumating si Jesus Christ nung panahon na kailangan talaga nila si Jesus Christ. Doon po sa may sa fourth watch po na binabanggit doon sa may ating talata. Tayo mga Kristiyano, minsan naglilingkod tayo, nagsasakripisyo tayo, pinapangaral natin yung salita ng Panginoon, naglilingkod tayo sa Diyos, pero nandun yung ating mga problema, dumadaan tayo sa problema. Pero huwag kang malungkot, magpatuloy lang tayo. Sabi nga po, di ba, sa may Hebrews chapter 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Patuloy lang tayo nakatingin sa Panginoon at ang Diyos yung bahala sa atin. Makikita niyo yung mga struggle mo, mga problema mo, mga pagsubok mo sa buhay. Ang tanging kailangan lang natin, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Sa mga problema po kasi kung minsan, pag tayo ay hindi humihingi ng tulong sa Panginoon, alam niyo po ang tingin sa atin ng Diyos, o ang tingin natin kung minsan dapat sa ating sarili. Masyado tayong, tinitingnan natin yung sarili natin na masyado tayong mataas. Masyado tayong mayabang. May problema ka, ano sabi sa atin? Lumapit ka sa Diyos. Sabi sa may Matthew, come unto me and I will give you rest. May problema ka na, lubog na ka sa problema. Iyak ka lang na iyak, hindi mo pa nilalapit sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi akala mo kaya mo eh. Pero hindi. Pwedeng kaya mo, malagpasan mo yung problema. May isip mo, nalagpasan ko na yung problema ng ganito eh. Kaya ko pa rin yan sa mga susunod na problema. Pwedeng ganun. Pero may pagkakataon po kasi kung minsan tayo mga Kristiyano, may mga mabigat tayong problema. Kahit minsan nga magaan lang na problema, pero kailangan mo talaga ilapit sa Panginoon. Kasi bakit? Kailangan mo talaga ng tulong niya. At hindi mo kakayanin yung sarili mo o yung buhay mo bilang isang tao pag hindi ka lumapit sa Panginoon. Lagi mo tandaan, ang Diyos ang handang tumulong sa iyo. Pwedeng ma-disappoint ka sa mga tao, akala mo tutulungan ka niyan. Pag lumapit ka, 100% bibigay agad sa iyo yung mga pangailangan mo. Hindi. Paano pag yung time na yun, talaga nag-i-struggle din siya, nangangailangan din siya. Kailangan niya din ng tulong. Hindi niya nabigay. Magtatampo ka doon sa tao. Pero kung tayo lalapit tayo sa Diyos, minsan hindi niya tayo agad sinasagot. Hindi dahil ayaw niya sagutin. Kasi minsan sinasabi na natin, Lord, tanggalin mo yung problema ko. Kung nakikinig po kayo ng ating preaching, dati yung sinasabi ng ating pastor, ano dapat ang lagi mong sinasabi sa Panginoon pag ikaw may problema, may pagsubok sa buhay mo? Di ba sabi mo, Lord, turo mo sa akin, no? Yung lesson po sa problema na to. Kung may nararamdaman kang problema ngayon, huwag mo lang hilingin na mawala yan. Mawala talaga yan pag natulungan ka ng Panginoon. Pero ang purpose niyan, kaya ka binigyan ng pagsubok ng Panginoon. O minsan, kaya ka nagkakaroon ng problema dahil nga po sa iyong sarili, kakagagawan mo, sa kasalanan mo. Para may matutunan kang lesson. At kung natutunan mo yung lesson na yun, pwedeng maging kagaanan mo yun para sa'yo, mas magaan pa yung lalabanan mo sa mga susunod na problema. At ganun po, yung dapat yung attitude natin bilang mga Kristiyano. Itong mga disciple na to, alam nila na meron silang problema, kinakaharap nila yung problema nila. Pero patuloy sila lumalaban, patuloy sila nagpupunta doon sa Bethsaida. Hindi sila sumuko. Kasi gusto nilang sundin yung utos ng Panginoon. Sumusunod sila doon sa utos ng Panginoon. Sa atin, yung application naman po nun, sa ating mga Kristiyano, kung ikaw ay sumusunod sa Panginoon at meron kang mabigat na problema sa ngayon, kinakaharap, nababagabag ang iyong puso at isipan, at nahihirapan kang parang iniisip mo na mag-quit, huminto, hindi ka dapat huminto. Magpatuloy ka lang, katulad ng mga disciple. Pangalawang point po natin, magiging mabilis lang tayo, the Savior comes in your storm. Una po, the Savior sees your struggle, the Savior comes in your storm. Tayo po doon sa may Matthew 14, verse 25. Matthew 14 po rin po tayo, verse 25. Ano po? Matthew 14, verse 25. Ang sabi po dyan,
Sabi po sa verse 24 po pala muna, but the ship was in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear. Sabi po sa verse 27, but straightway Jesus spake unto them, saying, "Be of good cheer." Napansin niyo po yung sinabi ko sa may talata, sa may verse 24, and in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Kung may makipansin po natin sa may Mark, ang binanggit po doon ay nakita sila ni Jesus Christ sa kalagitnaan daw po ng gabi. At ito naman, yung fourth watch of the night, sabi po dito sa aking, tawag po dito, sa komentary ng aking Bible, ito daw po ay around 3 a.m. to 6 a.m. Ayun po yung sinabi dito po sa, yung ibig sabihin daw po ng fourth watch. Ibig sabihin, sobrang tagal ng pagitan bago si Jesus Christ pumunta doon sa mga disciple. Imagine niyo gano'n sila kapagod nang sila ay naipaglaban doon sa hangin. Sino dito nag-bike? Nag-bike? Nag-bike ka? Nag-bike? Kayo ba pag nag-bike kayo, tapos malakas yung hangin, patungo sa inyo yung hangin, mabilis yung takbo niyo, hindi? Hindi, mahirap yun. Kaya nga di ba ang ginagawa ng iba, ng mga kamote, kung minsan, kamoteng bikers. Ang tawag doon, Lawrence? Nasa likod ng kotse? Oo, tumatrangko. Ang galing ni Lawrence, bikers eh. Tumatrangko kasi para hindi nila masalubong yung hangin. Para mas mabilis sila. Itong mga disciple po na to, naipaglabanan sila doon sa may hangin. At sobrang tagal po nung pakipaglaban tuloy. Yung kanilang part doon sa gitna ng dagat. Fourth watch pa po. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Ibig sabihin, sobrang tagal pa nung pagitan bago pumunta si Jesus Christ. Hindi agad dumating ang Panginoon, hinayaan niya muna siguro maranasan nila yung bagyo, yung problema. Hinayaan muna nila hinayaan muna ng Panginoon na maranasan yung ng mga disciple, yung hirap, yung takot. At minsan, ganun din po tayo sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Hindi agad dumarating ang Panginoon. Hindi ibig sabihin, iniwanan ka ng Panginoon ha. Hindi po ganun. Minsan hindi agad siya dumarating. Kung katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina na para sagutin yung panalangin mo. Inaantay ng Panginoon, matutunan mo yung lesson. Maranasan mo yung hirap. Kasi pag tayo po mga Kristiyano, sanay tayo sa puro sarap lang ng buhay. Alam niyo po yun, sinasabi nila parang walang sense yung buhay. Kasi po, tingnan niyo po yung mga mayayaman. Ang sarap naman ng buhay nila, marami silang pera eh. Pero ano yung hinahanap nila kung minsan? Ini-enjoy nila yung pambuhay na mahirap, magluluto sila ng... hindi po sinasabi na pang mahirap ang sardinas ha, masarap ang sardinas. Pero kung minsan po, ganun ang ginagawa ng mga mayayaman, masarap naman ang buhay nila eh. Imagine nyo kung ang buhay natin bilang mga Kristiyano, buhay bilang isang Kristiyano nandito sa lupa. Ang ginawa ng Diyos, puro kasiyahan at yung binigay sa atin. Baka di mo nakakaroon sa langit. Dito ka lang sa lupa, Lord, pareho lang naman yan, langit. Makasaya din naman sa langit eh. Dito na lang po ako. Pero hindi pinaranas sa'yo ng Diyos. Yung puro kasiyahan lang, hindi ko po sinabi na puro kahirapan lang ha. Sabi ko po, puro kasiyahan, hindi po puro kasiyahan lang ang binibigay na pinaparanas sa atin ng Panginoon. Paparanas siya sa atin yung pagsubok, problema, sakit, kalungkutan sa ating buhay. Pero ang tandaan po natin, sabi po ng ating point number 2, Jesus comes in your storm. Ang mga disciple, sila ay nandun sa kanilang kalagitnaan ng problema. Andun sila, nahihirapan sila, nahipaglabanan sila dun sa may hangin, sa mga matataas na alon. Pero ang ginawa ni Jesus Christ, kung mapapansin niyo po, yung kanilang kinakatakutan, yung kanilang kinakalaban, nilakaran lang po ni Jesus Christ. Yung mga matataas na alon na pwedeng dahilan kaya sila natatakot, ang ginawa ni Jesus Christ, nilakaran niya lang. Para ano ibig sabihin nun? Paalala sa atin bilang mga Kristiyano. O para doon sa mga disciple na yun, kung kinakatakutan ninyo, kaya ko kontrolin yan. Nakatapak lang ako dyan. Ibig sabihin, under lang yan sa pako. Ibig sabihin po nun, mas mataas ako dyan. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, yung tayo ay matakot sa problema. Natural lang yun, nakakatakot. Pag may problema ka tapos hindi mo alam gagawin mo. Kung ikaw ay nasusukol na sa problema, nahihirapan ka talaga. Pero ang tayo mo lang kailangan gawin, humingi ng tulong sa Diyos. Lord, tulungan niyo ako. Kasi hindi ko po kaya yung problema ng ganito.
minsan po yung mga kinakatakutan natin mga problema, nagiging dahilan kaya tayo ay nalulugmok, nawawala ng gana, sumunod sa Panginoon, sumunod sa mga inuutos niya. Hindi naman po ayun yung pinakamalaking problema eh. Tandaan niyo po, hindi po ako makawala sa ano. Tandaan niyo po ano po yung pinakamalaki nating problema. Yung apoy na impyerno. Nalagpasan na natin yun eh. Kapamamagitan ni Jesus Christ. Nung tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. May kasagrada na tayo sa langit. Kaya nga diba, ang sinasabi ng ating preacher, ng ating pastor, ng ating mga preacher dito, ba't ka natatakot sa problema? Ba't ka nangihina pag mayroong problema? Di ba yung problema, pinakamalaking problema, tapos na. Yung problema mo na yun, maliit na lang yan eh. Kung kailangan mo ng pera, kailangan din naman namin ng pera, pero yung makikita niyo ba yung ibang Kristiyano na nandun na lang sa sulok, nakaupo, nagdikte dahil wala silang 100? Hindi, wala. Wala namang ganun, walang isang Kristiyano na ganun. Kasi bakit? Natural lang po sa isang Kristiyano ang mayroong problema. Tulad ng mga disciple, meron silang problema. Pero huwag kang magpapadala sa problema. Sabi ko po kanina, pwedeng yung mga disciple, ang gawin nila, magpadala na rin sila sa hangin eh. Pero sabi ko nga po, pwedeng ang dahilan nun, pag sila nagpadala sa hangin, pwedeng tumawag yung kanilang bansa, mapahamak din sila. Kaya tayo mga Kristiyano po, pag tayo may mga problema, lagi po nating tandaan na ang Diyos darating siya sa ating problema. Dun sa store ng ating kinakaharap. Ang Diyos po, nilakaran na yung problema na kinakaharap nila ng mga disciple nila Peter. Makikita natin dito mamaya, si Peter din naman naglakad doon sa tubig. Na pwedeng paliwanag ng isang di ko po alam kung dito yun eh, o doon sa may Thompson ko rin po ata nabasa. Na sinabi niya na, doon sa may preacher, komentary po pala sa akin sa cellphone. Sabi niya doon, makikita natin na si Jesus Christ dumakal sa tubig at nilakaran niya yung problema ng mga disciple. At si Peter naman, lumakad din doon sa may tubig. Hindi po yun about sa faith makulit to si Peter eh. Sabi kasi doon ka na sa bangka eh. Sabi, get into the ship, punta kayo sa Bethsaida, punta kayo doon. Tapos ito si Peter, tapang-tapangan. Sige nga Lord, kung ikaw talaga ikaw ang Panginoon, ayaw mo pumunta sa iyo, lumakad ako sa tubig. Ang ginawa niya naman, sabi ni Jesus Christ, come, tapos ang ginawa niya, lumakad siya. Paalala, sabi niya, na ang pwedeng dahilan daw, ba't daw pinayagan ni Jesus Christ na lumakad din si Peter sa tubig. Hindi daw dahil sa pananampalataya, kundi para paalam na yung problema mo, kaya kong lakaran ni Jesus Christ, under lang yung feet ko. Kaya mapataas ako dyan, yung problema mo, pwede mo din yan lakaran. Huwag mong pansinin. Oo, papansinin mo, may problema talaga kailangan mong pansinin, pero alam niyo po yung problema na hindi mo naman dapat kailangan pansinin. Kasi pag pinansin mo, wala rin naman kwenta kung papansinin yung problema na yun. Parang ang liit na bagay, tapos pinapansin mo na pinapansin. May nagiging po yung aking pinupunto. Si Jesus Christ, dumating po siya doon sa mga problema, o sa problema po ng mga disciple. Sa ating mga Kristiyano, lagi nating asahan, darating at darating ang Panginoon. Hindi siya malilate. Laging tama yung kanyang oras. At hindi kanya hahayaan na mapahamak. Kasi kung ang Panginoon, hindi niya pinansin yung mga disciple, pwedeng dahil sa pagod, imagine nyo, sobrang tagal ng kanilang pag-stay doon sa gitna ng dagat at sila'y naipaglaban pa rin doon sa hangin. Nakakapagod yun at nakakawala ng lakas. Basta kung gusto mo pumunta pa doon sa may Bethsaida, di ko alam anong pagitan ng layo nung kanilang pupuntahan. Ilan? sobrang di natin kung gaano kalayo, pero imagine mo sobrang tagal nila. Fourth watch, imagine mo 3 AM to 6 AM pa sila pinuntahan ni Jesus Christ. Nakakapagod po yun. At pwedeng ang mangyari sa kanila, dahil sila napagod, nanghina na sila, pwede lang bitawan yung kanilang bansa at totally sumuko na. Pero hindi po natin nakita yun. At sila ay patuloy pa rin po na nagpatuloy kahit na malaki yung kanilang problema. Kapag nasa gitna ka ng bagyo, ng problema, huwag ka tumingin sa laki ng problema mo. Lagi mong tignan yung laki ng Diyos natin. Kaya nga, naging example sa amin ni Pastor Allen na nasabi rin ni Brother Arvin nung nag-preach siya. Na sino ba tayo? Gano'n ba tayo kaliit sa bandi? Tapos in-example niya yung Bulacan, Pilipinas, sabing
yung Earth na, yung universe na, galaxy na, is gano'ng kalaki ang Diyos. Imagine mo, ang liit mo lang, is gano'ng kalaki ang Diyos. Kaya huwag mong isipin na pag may problema ka, parang natabunan na ang Diyos. Kasi pag ganun yung ginawa mo, may problema, kinakaharap, nadi-discourage ka, nadi-disappoint ka, kahit ikaw ay nandilingkod sa Panginoon, sila ay sumunod naman sa Panginoon, ano mangyayari sa inyo? Lalayo kayo sa church, iiwanan niyo ang Panginoon. Sasabihin niyo na, wala rin. Parang, hindi naman totally sasabihin, pero yung puso mo, ayun yung sasabihin eh. Kasi once na umalik ka sa Panginoon, parang pinapakita mo na, wala rin palang sense yung ginawa ko para sa Panginoon. Hindi rin pala ako kayang alagaan ng Panginoon, kaya alis na lang ako. Sarili ko na lang. Kaya ano mangyayari? Magugulat ka na lang yung mga sinishare sa may mga social media, hindi pang Kristiyano. Hayaan mo ang swerte ang magdala sa iyo sa kagustuhan. Ayun, nakikita ko, nire-repost eh. Hindi ako basher, bahala kayo mag-repost ng mga kagustuhan nyo. Repost yung picture ni Russell, ano problema? Bakit? Wala na. Pero kung yan ay hindi pang Kristiyano, at nakita ka na ng mga tao sa paligid mo na active ko, mighty mo, dati puro, alam niyo po yun, alam ko naabutan niyo yun. Yung sinishare mo pa yung quote ni Pastor na yung mga ganun na, pag mauna ka nga palate para ma-share yung quote ni Pastor, pero magugulat ka na lang. Yung tao na ganun, na ipag-share dati ng quote, patungkol sa verse, yung mangyari? Hayaan mo na ang swerte ang magdala sa iyo sa kagustuhan mo. Go! Go ka lang. Hayaan mo lang. Wala eh. Kasi bakit? Nadala ng problema, nadala ng pagsubok. Yung problema, tinignan na sobrang laki. Pwedeng kagagawan mo yan, nagkaroon ka ng problema, sobrang laki ng problema ang ginawa mo. Ano kailangan mong gawin? Huwag kayo hinto. Bawi ka para sa Panginoon. Kasi pag ikaw, huminto ka, at hindi ka bumawi sa Panginoon, aalis ka na talaga. Lalayo at lalayo ka lang. Wala ring sense. Wala ring sense talaga yung sinabi mo sa pulpit na sana po madala ko yung aking mga magulang, mga kapatid dito sa church. Kung hihinto ka, wala rin yun. Kasi pag huminto ka, anong sasabihin ng mama mo? Ano yung mama mo pa? Anak, tara magsimba tayo. Yung mama mo, hindi naman nagsisimba yun. Hindi. Sa mga problema po natin, huwag tayong malungkot. Kasi ang Diyos handang tumulong sa atin. Kahit na ikaw ay pakiramdam mo, ikaw lang ay nag-iisa. Pero meron kang problema na kinakaharap. Tingnan niyo po yung attitude ni David sa may Psalms 23 verse 4. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Hindi siya natatakot kasi kasama niya ang Diyos. Kung ikaw isang Kristiyano, matagal ka na sa church, kahit bago ka lang sa church, pero alam mo na, narinig mo na yung talatang yun. Narinig mo na yung salita ng Diyos na ipangaral na sa atin yung salita ng Diyos. Pag ikaw may problema, pag tayo po may problema, huwag kayo hihinto. Huwag kayo hihinto sa pamilingkod sa Panginoon. Huwag kang hihinto sa pag-attend ng service. Kasi once na huminto ka, pinagbigyan mo yung kaaway na mayroong problema ng linggo tapos di ko umattend. Yung see you na lang. Hindi ko na alam kung kailan tayo magkikita muli. Kasi gagamitin ng kaaway. Kaya may problema ka. Dito ka muna sa bahay. Dito ka muna sa bahay, magpahinga ka. Tulog mo lang yan. Tulog mo lang. Kasi pag doon, hindi ka naman makatulog. Ingay-ingay ng mga tao doon eh. May ma-judge pa sa'yo doon. Gaganunin ka na kaaway. Once na huminto ka, ikaw yung papahamak. Yung mga disciple, hindi po sila huminto. Patuloy sila sa pagsunod doon sa utos ni Jesus Christ na pumunta sa Bethsaida. Pangatlong point po natin, the Savior, last point po, the Savior saves when you sings. Bago po yun, nais ko na po ikwento. Sabi po sa may verse 27, but straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. Yung mga disciple po kasi sa verse 26, akala nila si Jesus Christ po ay isang multo. Pero sabi po ni Jesus Christ, be of good cheer, it is I, be not afraid. Okay, matakot. Sabi naman ni Peter, ito po yung sabi ko sa inyo nun, si Peter ay nagtatapong tapangan. Kasi kilala naman natin si Peter na matapang sa umpisa. Sabi niya, Lord, hindi ka nila makukuha sa akin. Dumamo na sila bangkay ko. Ano nangyari? Takbo din naman siya eh. Niwan niya rin ng Panginoon eh. Ganun po kasi yung attitude ni Peter nung part na to. Kasi sabi, tinuro sa amin narinig ko na naman po dito, pero narinig ko rin po sa Bible School. Na si Peter, kung titignan po natin sa mga kwento, siya po ay isang immature pa. Sobrang immature niya pa. Hindi niya pa alam yung mga ginagawa niya.
Kaya ganun po yung kanyang attitude pagdating po sa mga bagay-bagay. Sabi niya dito, and Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Tamo, hinaanan niyo pa ang Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, He said, come. Hindi po ito inutusan ni Jesus Christ, ha? Hindi niya inutusan si Peter na, sige po, pumunta ka dito, Peter. Hindi. Hindi niya po inutusan. Pinayagan niya lang po si Peter doon sa kagustuhan niya. Sabi niya, and he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Si Peter po, nung part na to, sabi sa kanya, inutos sa kanila sa verse 22, sabi doon, disciple, to get into the ship. Doon sila sa ship at sila pupunta sila sa Bethsaida. Pero si Peter, sabi niya, sige nga Lord, kung ikaw talaga ang Panginoon, ikaw si Jesus Christ o ang Panginoon, kaya mo ako lumakad sa tubig, pupunta sa iyo. Sabi ni Jesus Christ, sige, punta ka sa akin. Bumaba kayo. Si Peter po ay bumaba sa bangka at siya po ay nagtakad sa tubig. Pero si Peter po, habang siya ay naglalakad sa tubig, nabago po yung kanyang tingin. Sabi po sa may verse 30, but when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Alam niyo po, kaya ang ginawa ni Jesus Christ, sinabi niya na kung nandun lang sila sa ship. Kasi kahit pa paano, may komportable sila dun sa may ship. Kasi yung ship, alam naman po natin yan, design po yan para sa mga alon. Pag yung bumapas ng gano'n, yung ship mo, gaganon din yan. Pag bumapas yung alon sa kabila, yung alon, gaganon din yan. Kumbaga, nakastay siya doon at hindi siya basta-basta matatakot. Kasi alam niya na kahit pa paano, hindi basta-basta naman tatawag yung ship, yung kanyang sinasakyan. Pero dahil siya ay naglalakad na sa tubig, wala siya doon sa comfort zone na matatawag natin kahit pa paano, comfort zone niya. Nung nakita niya yung wind, saka yung boisterous, yung hangin, yung nakita niyo yung boisterous, nakita niyo yung hangin, nakita niyo yung alon na sobrang taas. Natakot siya. At yung dahilan, kaya siya lumubog. Sa ating mga Kristyano, may kita kasi natin si Peter po, na yung kanyang pagtingin, yung kanyang focus, nawala doon sa Panginoon eh. Una, sabi niya doon, walk on the sea to go to Jesus, but when he saw the wind, ibig sabihin nun, kung nakita niya yung hangin, ibig sabihin una, nakatingin lang siya kay Jesus Christ. Nakapokus lang siya kay Jesus Christ. Nung nakatingin na siya doon sa mga hangin, sa mga alon, doon na yung dahilan, kaya siya lumubog. Sa ating mga Kristyano po, pinapaalala ko sa atin dito, na pag ikaw, meron kang problemang kinakaharap sa ngayon, parang katulad ng dito ng kanina, may kinakaharap kang problema ngayon, huwag mong kakalimutan, o huwag mong gagawin, na alisin yung tingin mo sa Panginoon. Kasi sabi ko po kanina, pag ikaw merong problema, at tinayaan mo yung kaaway, ang magwagi at piliin mo na hindi ka dumalo, umalis ka sa kalooban ng Panginoon, talo-talo ka. Siguro, kung minsan masasabi natin, yung umalis sa church, naging maganda yung buhay eh. Naging maraming pera, naging maganda yung financial na pangangailangan, naging maganda yung trabaho, naging maganda yung, talagang maganda yung buhay niya. Pero hindi naman po nasusukat doon yung tunay na kasiyahan. Pwedeng ikaw, nag-backslide ka, dumami pera mo, sinasabi sa atin ng ating pastor ng privilege dito. Pero yung tunay na kasiyahan, hindi mo ano yun eh. Hindi mo mabibili ng pera yun. Sabihin natin dito sa church, oo, sa atin sa church dito, pag nagsama-sama lang tayo, kung minsan, masaya na yun eh. Kunwari, si Arvin, nadapa. Hindi mo makakalimutan yun. Pero yung pera mo na 500, makakalimutan mo yun, malulungkot ka pa eh. Pero pag nakita mo si Arvin, nadapa. Diba? Magiging masaya ka, hindi mo makakalimutan yun. Yung mga pagkakataon po sa ating simbahan dito sa church, ay may part na ginagamit yun ng Panginoon para i-encourage ka pag mayroong problema. Kaya nga sinasabi sa atin, sa may Hebrews 10:25, huwag kakalimutan. Forsaking. Ano yun? Hebrews 10:25. Sa Tagalog lang po kasi nare-reset na ano ko yun. Kabisado ko yun. Hebrews 10:25. Hindi naman po tayo malalayo sa ating topic, pero yung gusto ko lang po itong banggitin. Forsaking the assembly of ourselves together as the mother of some is.
but exhorting one another, and so much the more as is the day of approaching. Sa pamamagitan po nito, kapag ikaw ay dumadalo palagi at di mo nakalimutan yung pananambahan, ikaw laging umaatin ka. Meron kang problema, ang mangyayari sa'yo, hindi ka naman madi-discourage totally. Gagamitin ng Panginoon para ma-encourage ka. Siguro may pagkakataon, magugulat ka, ba't alam ng ating pastor yung problema ko? Ba't alam niyo yung pinagdadaanan ko? May nagsabi ba sa kanya? Wala naman pinagkukwentuhan na. Pero ginagamit po kasi ng Holy Spirit para i-encourage tayo. Ikaw, huwag kang matakot. Ang Diyos ang bahala sa'yo. Pag ikaw, sa part naman ni Peter, katulad ni Peter, nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng pagsubok, nagkaroon ka ng problema talaga dahil sa kasalanan mo, at ikaw ay lumubog katulad ni Peter. Kasalanan kasi yun eh. Nawala yung buko siya sa Panginoon eh. Nagkaroon siya ng kasalanan. Nagkaroon ka ng kasalanan at ikaw ay lumubog. Totally lubog na lubog ka. Akala mo walang handang tumulong sa'yo, wala nang handang tumanggap sa'yo. Kasi bakit? Wala na eh. Parang tagal na yan eh. Kaya mo na yan. Ulit-ulit naman ginagawa yan. Kasalanan, puro kasalanan, puro kasalanan. Kung ikaw po ay lumulubog na ngayon sa kasalanan, huwag mo dapat hayaan yung sarili mo na lumubog. Katulad ni Peter, anong sinabi niya? Ano po sabi ni Peter sa verse 30? And beginning to sing, he cried. Umiyak siya. Imagine mo, parang siya umiiyak. Lumulubog na siya sa tubig. Umiiyak siya kasi natatakot siya eh. At sabi niya, Lord, save me. Hindi ito yung patungkol sa kaligtasan. Pag ikaw humingi ng Panginoon, Panginoon, ligtas mo ko. Hindi yung kaligtasan, tinutukoy yung spiritual na kaligtasan. Hindi. Yung tulong, kumbaga, Lord, tulungan mo ko. May problema akong kinakaharap na yan. Tulungan mo ko. May mga problema ka na kailangan mo talaga. Hindi lang pala. Ang problema po natin, kailangan po talaga natin ilapit sa Panginoon. At kailangan natin humingi ng tulong sa Kanya. Sabi ko nga sa inyo kanina, pag ikaw ang isang Kristiyano na hindi tumutulong sa Panginoon, pag meron kang problema, tingin mo sa sarili mo, kaya mo lahat. Tingin mo sa sarili mo, ikaw ang Diyos. Tingin mo sa sarili mo na, alam mo yung pride ng isang tao, yung pride mo, nandun eh. Pero pag ikaw ay katulad ni Peter, Lord, save me. Umiyak siya, Lord, save me, may problema ako ngayon. Lahat po tayo ngayon ay mayroong problema. Alam naman po natin yan, lahat tayo ngayon ay mayroong problema. Pero, ang kailangan po natin gawin lang, humingi ng tulong sa Panginoon. Lord, save me. Hindi mo pa hihintayin na totally lumubog ka katulad ni Peter. Pag may problema ka pa lang, kailangan mo na humingi ng tulong sa Panginoon. Ito mga disciple na to, hindi naman po natin sila nakita na yung mga disciple habang sila paglabanan doon sa hangin, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Hindi. Sila patuloy pa rin naman sila. Pero kung ikaw ay may kinakaharap na ng problema, ang kailangan mong gawin, humingi ng tulong sa Kanya. Sabi niya sa may Matthew chapter 10 ba yun, Brother Abby? Come unto me, and I will give you rest. Ay ba yun? Come unto me. Nalala ko kasi yung preaching na Brother Abby. Yung come unto me, lumapit ka na sa Panginoon. At ang Panginoon niya magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Siguro pagod ka ngayon sa mga problema na kinakaharap mo. Pero hindi ang Panginoon yung handa ang iiwanan ka, kundi handa ka pa rin itong tulungan. Ang Panginoon, yung Savior natin, nakikita niyo yung struggle mo, yung kinakaharap mo. The Savior sees your struggle. At hindi lang niya tinitignan yung problema. Pangalawa, the Savior comes in your storm. Pupuntahan ka niya at sasamahan ka niya doon sa problema. At handa ka niyang tulungan sa problema ng iyong kinakaharap. At sa problema mo na yun, pakiramdam mo, lumubog ka, nahina ka, nawalan ka ng gana sa lahat ng bagay sa paglilingkod sa Panginoon. Ikaw ay lumubog sa problema mo. Ang Diyos naman, yung handang tumulong sa iyo. The Savior saves when you sin. Maaaring nasa bagyo tayo ngayon, maaaring pagod na po tayo. Hindi pagod physical, hindi lang po pagod physical, pagod tayo sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Maaaring nanghihina ka dahil ikaw ay punong-puno ng discouragement, nadidisappoint ka sa mga nangyayari sa buhay mo kahit ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Ngunit tandaan po natin, hindi po tayo iniwan ng Diyos. Hindi niya tayo iniwan. Lagi niya tayo kasama.
Hindi ka pababayaan ng Diyos, hindi ka rin kinalimutan ng Diyos. Katulad ng mga disciple, nakita niya yung kanyang mga disciple na ipaglabanan, nagtutol and rowing doon sa gitna ng karagatan. At kapag ikaw ay lumubog sa problema, sa pagsubok mo o sa problema mo, hindi siya tatayo lamang doon sa malayo, kundi handa ka niyang tulungan kahit anong mangyari. Kahit ikaw ay lumayo sa Panginoon, sobrang tagal mo na lumayo sa Panginoon, ang kailangan mo lang gawin, magpakumbaba, aminin lahat ng mga nagawa mong kasalanan, at handa ka niyang patawarin. Ayun po yung sinabi sa verse dyan. Aabutin ka niya, katulad ng ginawa niya kay Peter. Hindi naman niya hinayaan si Peter na sabi, Lord save me. Hindi niya mahinayaan eh. Ni-stretch niya yung kanyang hand, sabi sa may Mark, tsaka niya kinuha si Peter. Hahawakan tayo ng Diyos, tutulungan niya tayo. At ilalabas niya tayo dun sa ating problema o dun sa mismong pagkalubog natin. Dahil ang ating Panginoon ay hindi lamang Diyos ng mga taong matatag o mga Kristiyanong matatag, kundi Diyos din po siya ng mga Kristiyano o lahat ng Kristiyano nangihina at dumadaan po sa problema. Siya rin ng Diyos na Diyos nga po ng mga nangihina. Hindi lamang siya Diyos na nakatayo, katulad po sabi ko kanina sa malayo, siya rin ang Diyos na handang tumulong sa inyo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, kami po'y lumalapit sa gabing ito, nagpapasalamat sa pagkakataon na patuloy kaming binibigay niyo po ng sapat na kalakasan, Ama, sa lahat ng aming pinagdadaanan sa aming buhay. Kami mo po ay may mga pangailangan, may problema pinansyal, problema sa aming pisikal na katawan, sa aming pag-iisip. Pero ang aming dalangin po ay kayo ang patuloy na manguna sa amin, tumulong sa aming mga problema po, Ama. Na kung kami man po ngayon ay nakakaranas ng discouragement, disappointment, o anumang uri ng problema, Ama, ay tulungan niyo po kami, nilalapit po namin ito sa inyo. Hindi po namin ito kaya ng kami lang, dahil ayaw po namin makasanayan ng aming sarili na hindi kami lumalapit sa inyo. Sa pagpapakita po ito ng pagiging mataas na pride po namin bilang mga Kristiyano. Kaya ang aming dalangin na turuan niyo kami sa aming buhay, sa aming mga problema, sa aming mga pagsubok na pinagdadaanan po. Ang aming dalangin po na patuloy kayo manguna sa amin. Ganun din po sa aming napag-aralan, Ama, kami naging pagpapala ito sa bawat isa, naging hamon at paalala po na pag kami ay may problema, huwag po kaming malungkot, huwag kaming guminto sa pagpapatuloy na maglingkod sa inyo. Kaya alam po namin na nakikita niyo po ang aming mga pinagdadaanan, ang aming mga problema. At alam din po namin na pupuntahan niyo kami, sasamahan niyo kami sa aming problema at tutulungan niyo po kami. Tutulungan niyo po kaming malagpasan lahat ng aming pinagdadaanan. Kaya ang patuloy na pinupuri namin sa gabing ito, ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Sa pamidalangin, sa Panginoon Jesus. Amen. Amen.